Ang chapter 413 ay nagaganap 30 minuto bago ideklara ni Benjamin ang martial law sa barko. Nagsimula ang kabanata sa eksena kung saan makikita ang kabaong ng ikasyam na prinsipe habang buhat ng kanyang mga gwardya. Nakarating na sila sa tapat ng silid ni Haring Nasubi sa Tier 1 at ipinasa ng mga gwardya ni Halkenberg ang kabaong sa mga taong may mga kakaibang kasuotan. Dadalhin nila ang mga labi sa espesyal na silid na binuksan ng hari ng Kakin. Ito ang parehong silid kung saan nakatago ang mga kabaong na naglalaman ng mga katawan ng mga namatay na prinsipe sa succession contest. Nailagay na ang bangkay ni Halkenberg sa isa sa mga kabaong na nasa silid, pero hindi nagliyab ang apoy na nakakonekta sa kabaong. Kaya naisip ng butler ng hari na si Noguwi na buhay pa din si Halkenberg at nasa sa kanya pa ang qualification para manalo sa succession contest hanggat ang kanyang kaluluwa ay nasa loob pa ng isang katawan. Parang humanga dito si Haring Nasubi at nasabi na lumalaban pa rin hanggang ngayon si Halkenberg. Nalaman ng unang prinsipe na si Benjamin ang sekreto na ang kaluluwa ni Halkenberg ay nananatili pa ding buhay. Ikinabigla niya ito, habang si Halkenberg naman na nasa loob ng katawan ni Balsamilko ay naasahan na ito. Dahil sigurado siya na hindi niya madaling maloloko ang kapatid, kaya kailangan niya munang subukan muli ang kanyang Nen ability. Pumorma si Halkenberg upang pakawalan muli ang kanyang abilidad. Pagkatapos ay sinabi ng prinsipe na nabitawan na niya ang atake para kay Benjamin. Sa silid ng unang prinsipe, napagtahi-tahinan nila ang mga pangyayari na si Halkenberg ay mayroong abilidad na kayang magpalit ng pag-iisip o kaluluwa ng tao. Kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalo na magtungo sa Room 1009 upang dakpin ang mga tagapaglingkod ni Halkenberg at hanapin si Balsamilko. Dahil sigurado si Benjamin na ang pag-iisip ni Halkenberg ay nasa katawan ng Master Sergeant. Habang inuutusan ng kanyang mga sundalo, nakaramdam ng pagkahilo at panghihina si Benjamin. Nagsuka din siya at hindi makakilos ng maayos, kaya napagtanto ng unang prinsipe na nalason siya at mula ito sa TSK-17. Ang lason na gagamitin sana nila kay Halkenberg. Inisip ni Benjamin kung kailan siya nahawaan ng lason at kanyang napagtanto na naganap ito habang kasama niya ang isa sa kanyang mga sundalo. Para makasigurado sa kanyang teorya, pinuntahan ni Benjamin ang safe kung saan nakatago ang TSK-17. Nakita niya na isang vial lamang ang nawawala at ito ang kinuha ni Balsamilko. Kaya naisip niya na maaaring may iba pang TSK-17 na ginamit sa kanya at naipasok ito sa barko ng isang taong may mataas na impluwensya sa kaharian. Dahil hindi basta-basta makakakuha at makakapagpuslit ng ganitong klaseng sandata ang kahit na sinong pangkaraniwang tao. Inisip ni Benjamin kung sino-sino pa ba ang mga taong maaaring makagawa nito, hanggang sa kanyang napagtanto na ang posibleng tao na nasa likod ng pagkalason niya ay ang kanyang inang reyna na si Unma. Ang mga sundalo ni Benjamin ay parte ng personal bodyguards ng reyna. Sumusunod din ang mga ito sa ipinag-uutos ni Unma, kaya nakakatiyak si Benjamin na ang sarili niyang ina ang gustong tumapos sa kanya dahil pinipili nitong maging hari ang buo niyang kapatid na si Halkenberg. Tumakbo si Benjamin upang komprontahin ang personal bodyguard ni Unma at ng kanyang sundalo na sa tingin niyang lumason sa kanya. Ito ay si Fury Cobb. Tinanong ng unang prinsipe ang tauhan kung bakit ito nagawang traidorin siya bago niya ito tapusin. Inamin ni Fury Cobb ang kasalanan, pero iginiit niya na ang kanyang katapatan ay para lamang kay Benjamin. Ayon sa sundalo, ang kanyang ginawang aksyon ay para linlangin ang reyna at para maisiwalat niya ang lihim na plano ng kanyang ama. Ito ay si Beyond Netero. Ibig sabihin mga idol, si Fury Cobb ay isa ding cursed sacrifice o mga anak ni Beyond na nagdadala ng sumpang kikitil sa mga prinsipe. Ipinakita ni Fury Cobb ang sumpang inilagay ng kanyang ama. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Benjamin ang lahat. Ayon sa sundalo, ang sumpa ay maa-activate sa oras na namatay siya. At sinabi ng reyna na sa loob ng 2 araw, mamamatay si Fury Cobb dulot ng kapangyarihan ni Beyond. Maliban na lamang kung papaslangin ni Fury Cobb si Benjamin. Pero hindi natakot ang sundalo kung ang target ng sumpa ay si Prince Benjamin. Mas natakot ang sundalo na kapag namatay siya, mamamatay din ang prinsipe kasabi ng pagkawala ng abilidad ng kanyang Guardian Spirit Beast. Medyo inilihim ng kwento mga idol ang magiging paraan nila Benjamin at Fury Cobb, pero konektado ito sa kakayahan ng Guardian Spirit Beast ng unang prinsipe at sa Nen ability ni Fury Cobb. Ayon sa dalawang karakter, kapag na-activate daw ang sumpa na Beyond, poprotektahan ng Nen ability ni Fury Cobb ang prinsipe at pwedeng saluhin ang Guardian Spirit Beast ni Benjamin ng sumpa. Magre-resulta ito upang maging Diyos ang prinsipe at mapamunuan niya ang Kakin. Dulot ng paliwanag ng sundalo,
Hiniling ni Benjamin na samahan siya ni Furikov hanggang sa huli. Tinanggap ito ni Furikov. Pagkatapos ng pag-uusap, idiniklara na ni Benjamin ang martial law at sinabing nagkontsabaan ang ika-4 na prinsipeng si Chernich at ang ika-9 na si Halkenberg upang nakawin ng chemical weapon mula sa militar at gamitin ito. Pinaalalahanan ni Benjamin ang kanyang mga sundalo na huwag gagalawin sila Camilla at Chernich dahil siya ang tatapos sa dalawa. Pero maliban sa mga ito, ang kanyang mga sundalo na ang bahala sa pagkitil ng iba pang mga prinsipe. Ipinakita sa huling pahina ng kabanata mga idol ang mga sundalo ni Benjamin habang pinapakinggan ng utos at habang naghahanda sa pagtapos sa mga prinsipe ng Kakin. Kung magtatagumpay si Benjamin sa kanyang planong ito, ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata.